Bahala na, sabi ko ako kung ako'y makabibigyan siya din ng pagpapalibing sa inyo. Nagtampo rin ako na sana akong isa. Nasabi, hindi na ako pupunta. Hindi na pati ako matawag sa kanila. Maski na, grabe ang tampo ko sa anak ko. Good day everyone sa lahat po ng mga manonood natin, mga followers, mga taga-subaybay natin sa ating mga videos everyday. Welcome back po dito sa ating channel. Ngayong araw, bibisita tayo dito kay Nanay Isin. Kasi galing na po kami mga kabayan sa bilihan ng kahoy kasi nga nagkulang yung estimate ng karpintero doon sa pabahay nila. So ngayon nag-aasikaso kami, medyo nagkakaubusan ngayon ng kahoy dito, marami siguro nagpapagawa ng bahay. Kaya wala kami nakuha ngayon. Pero subukan nung in-order namin na makahanap sila para na sa ganun ay matapos na yun kung bukas. Tapos galing na rin kami sa gumagawa ng bintana at marami lang din gawa pero sisikapin daw nila na makabitan para before kami umalis ng Sunday mapalipat na namin sila doon. Kamusta ka, Nay? Ito. Parang pulang-pula ng labi mo na yan. Ikaw po ba'y nagnganganga na, Nay? Hindi. Ano yan? Bakit pula pati ngipin mo? Lipstick? Grabe ka, Nanay. Talagang naglilipistik ka pa pala. Maputla ang labi ko. Maputla ang labi mo. Pangit. Kamusta ho kayo ni tatay? Bakit nakabihis ka ho? Ay galing baga ako sa bahay, nagpindot ako ng kwarta doon sa bangko sa munisipyo, wala akong nakuha. Paano nagpindot? Ano yun? Nagtingin ka na sa ATM? Nagtingin ka kung may... Meron, wala. Yung sa senior? Bakit anong buwan po ba ang sabi sa inyo? May sabi, kada malapit ng payout, makakakuha ng 1,000, wala. Parang kapag malapit na yung payout nyo, pwede kayong mag-withdraw kahit 1,000? Ganun yung sabi sa inyo? Ayun. Okay. Kamusta naman kayo ni tatay? Yan to. Ba't malungkot ka? Ha? Nanay, pag ikaw po ba ay laging umaalis dito sa inyo, sanay ka na naglalakad ka kahit kainitan? Sanay ka? Naglalakad. Pag ako yung sinasag. Sanay ka na po, Nanay Isin? Oo, sanay na ako. Kaya po pala ang putis mo, grabe ng sunog na sa araw. Sanay na ako sa paglalakad sa Maktangani ay. Pag may meeting, lakad. Pagbalik, lakad. Lakad din. Grabe, buti hindi yung mga paa mo namin naninigas. Naninigas din naman yan, kaya lang ay tiyatyaga. Ano lang at malayo rin bagang tondo pag may meeting sa may school. Malayo bagang school. Grabe, Nanay. Naalala ko lang, nung pong nakatira ka doon kayo doon ni Tatay Doro, kapag po kayo ay, ikaw ay, di ba, dati nangihingi ka sa sentro. Nilalakad mo yun simula doon hanggang dito sa sentro? Oo. Hindi ka nakikisakay? Hindi. Oh, grabe guys. Ang layo nun. Sa mga pinsan ko, pag wala akong pambiling bigas, nahingi ako ng tumbas 2 kilo, 3 kilo. Pag walang pambiling. Grabe nilalakad mo, Nay. Kasi kahit ganitong kainita, nilalakad mo yan. Oo. Para lang may pangkain kayo, ni Tatay Doro dati. Grabe, sakripisyo ni Nanay Isin sa Pag walang nag-order sa akin kinayas na walis, wala kaming pambigas. Kaya. Saan mo po, Nanay, nasimulan niyang ganyan na nangihingi ka sa mga tao? Paano mo nasimulan niyang ganyang ginagawa? Ay, nung itong na lang naman ako may edad na. Saka mo yan ginagawa? Ano po yung Nanay, may nagturo sa iyo? May nag-utos sa iyo? Wala. Ayun namang ibang mga kamag-anak ko dyan. Maigi nga naman ang buhay. Wala namang ibibigay. Sasabihin, hindi sila hindi magbigay. Ang nakakabigay lang sa akin dyan ay si Alex na pinsan ko. Kalabaka. Paano po yun, Nanay? Parang kumbaga parang napilitan kang gawin yun. Yung panghihingi kasi nga magugutuman kayo. Matanda na nga kami din na pwede maghanap na yun. Labo na ang mata ko. Pag ako nga dito nakakakit, bira ako dito nakakita na yun. Labo nga ang mata ko. Ang panggata, mahirap din kuha. Alam nyo guys, si Nanay Isin kasi yung nung makilala ko kasi kay Nanay, nakita ko noon na
ikaw talaga yung ikaw talaga yung parang nung mahina na si Tatay Doro, ikaw na yung pinakang naging naging way niya para makakain. Kasi kung hindi mo gagawin yung ganong panghihingi, wala, magugutuman talaga kayong mag-isawa. Magugutuman kami. Magbuhat nung maghina na ang binti niya, yun, hindi na siya nakakatulong sa akin. Pagkakayas lang ang natutulungan niya sa akin. Naawa naman akong ibigay ko dun sa anak dahil baka kumapano lalo dun sa anak. Kaya ayaw kong ibigay din yan dun. At kung halimbawa kumapano man, hindi naman ako makakaon nila. At tirap din sila sa paghanap buhay. Kaya naaawa rin ako dun, ibigay ko dun sa anak. Dahil baka lalo siya mamatay dun sa anak niya. Kaya ayaw. Dahil yung una niyang asawa namatay dun sa anak niya. Kaya ayaw. Kaya pinahaawaan ko lang, naiyak lang sa hawa ko. Naawa ako. Kaya hinitiis ko na lang siya dahil naawa ako. Hindi na kaya yung mga kilos-kilo. Ganyan. Napilit lang. Tumulong-tulong sa akin sa pagkakaya. Pagdadating ng gabi, nasakit ang binti niya. Sabi ko, wala tayong dalawa. Ang kapalaran ng ganyan. Tumawag man tayo sa anak mo, hindi na tayo tiniintin. Sabi ko, bis tayo ka, hindi ka lang minibisita. Parang hindi ka bali, wala ka, sabi ko sa anak mo. Yan, aawa rin ako. Kaya hindi yung panganay. Nakakain din niya ng magulang. Kaya lang hindi makaalis din at may sakit daw siya. Yan ang pinaawa ako kaya. Naawa kay Tatay Doro? Dahil hindi niya makakain yung katawan niya. Napilitan ko lang ngayon, pumunta kami sa bayan. Sa pangalawan din ko ngayon, nagdadating. Napilitan ko lang siya iuwi dito sa bayan. Kaya yun ang umuwi ng bayan at hirap na nga siya ng makmak. Nay, ikaw po ba ay ibig sabihin ay nahihirapan ka din kay Tatay Doro? Kumaga? Hindi naman, kaya lang ay nagkwako lang ako. Wala nang natutulong na anak. Hindi naman natulong si Estelita, hindi natulong yung pangatlong anak niya. Si Elon din eh, umihiran, tumulong din eh. Marami rin bagang anak niya. Ibig sabihin po ba, Nanay, sa panahon ngayon na si Tatay Doro yung mga nararamdaman, ano yung naiisip mo kapag nakikita mo siyang nahihirapan sa nararamdaman niya? Naisipan ko, kung minsan nga sabi ko, iibos ko na ipagpabili ang anak kasi paggamot ko sa Medicare. Kaya lang ay may sisi naman na ipagpabili. Bagong mga tuntun ang anak dito. Hindi pwede ipagpabili na yung sisi. May sisi yan. Kung bagong tuntun yan, isang araw yung tinuntun. Kumbaga, Nay, naisipan mo na ibenta mo na lahat. Sana, ayun. Sayang yung sisiw. Para kay Tatay Doro. Sayang naman yung sisiw. Kung laki na lang sabi ko, sa kanya lang. Niliit ng sisiw ay. Nay, sa pamumuhay po ninyo ni Tatay Doro sa ilang... May buwan na ba kayo dito? May buwan na ano? Oo, nasa paapat na buwan na kami. Paapat na buwan dito sa bahay na ito? Kung dito po nanaisin sa bahay na ito, sa loob po ng 4 na buwan na nanirahan kayo ni Tatay Doro, kamusta po yung feeling na, yung pakiramdam mo po na bilang may mga anak ka nga, pares kayo, pero alam mo yun yung parang namumuhay kayo ni Tatay Doro na talagang parang kayong dalawa lang, na parang kayong walang naging anak. Anong pakiramdam na gano'n? Eh di, para kang walang anak. Di, yung anak mo, bihira kang puntahan. Di parang suro sa buhay lang kami. Ganun lang. Wala, bihira pumunta. Yung anak ko na lang na sa una, bihira pumunta. Napilitan lang nga daw nung pamangkin kong nagkakon sa kanya, natulong. Napilitan lang daw siyang pumunta rito sa akin, kundi yung asawa niya. Kaya ang sagot ko nung kung gaya na natin anak ko, hindi na ako sa ito pupunta-punta sa inyo. Kung gaya na sabi kong ganyan ang isip mo. Kaya natin nanawagan ako doon sa nag-vlog sa amin para bisitahin mo man lang ako. Ay parang nawawalang ka lang bumisita.
At nung makapunta nga ako sa kanya, sa isang buwan na yata ako na nagsalita sa akin na hindi na ako bibisitahin. Sabi naman ng manugang ko, kung ayaw mo niya Rowena bumisita kay Bianan, kami mag-amang bibisita. Aywan ko kung bumisita nga in Mayo. Hindi ko alam. Yun ang mapagmahal din sa akin manugang ko, isa-isa. Yun yan. Nag-aaway nga sila bago umalis ako doon. At sabi ni manugang ko, anya nanay pabalsisin siya mo na lang anya si Rowena at kung anya, sumpungin anya yan. Sabi rin ganun. Sabi ko hindi naman yung Pebrero inanak, bakit sumpungin niya? Sabi ko ganun. Nag-iiyak ako nang umalis ako doon ay. Sabi ko parang hindi niyo ako magulang ay. Kung hindi pala sabi ko ako sa iyo nanawagan, hindi ka mabisita. Patapos po ba na yun pagkikita niyo, hindi na nasundan na nagkausap kayo? Hindi na. Ninatid lang ako dyan. Isang gabi lang dyan sa bahay namin inarsa natin. Isang gabi lang yun. Nagbalik na. Hinatid ka lang tapos Hinatid wala na. na, hindi na nasundan ng pag-uusap man lang? Wala nang ano? Wala. Ayun. Sabi nga ng manugang ko, kung dumating yung apo kong panganay, bibisitahin nila ako rito. Hindi kasama si Rowena. At walang hilig sa akin. Kaya sabi ko, bahala ka. Ikaw, kayo mag-bibisita sa akin. Salamat na lang. Sabi ko dun sa manugang ko, kung ako'y mamatay, hindi ninyo ako mahasisisi. At di kayo gustong pumunta rito. Sabi ko, hindi naman ako pwedeng magsalita pa pagpatay na ako. Wala naman tutulong sa amin na iba. Ang iba kong kamag-anak, parang baaliwala ako. Ay, paano natin kung walang tutulong na sa akin dito kung mamatay akong panawagan sa iyo, wala. Sabi ko gano'n. Bahala na, kung di tayo magpangita, hindi niyo ako makita buhay. Nag-iiyak ako doon sa bahay nila. Nagtampo rin ako doon sa anak kong isa. Wala sabi, hindi na ako pupunta, hindi na pati ako matawag sa kanila. Maski sila. Dahil marami ang tampo ko sa anak ko. Sabi ko nga, sulok kita na lang anak, dito man lang makaisip pumisita sa akin. Siguro naman may anak, si Lord nila nagkaalala. May alam, may sakit din yung anak niyang panganay. Nagtawag sa akin, nanay, tiyan, hindi ako makakapunta dyan, may sakit din ako, sabi mo kay Papa. Kaya yun, sabi ko niya sa ama. Sino po nanay ang nagsabi noon na hindi pagkakasabi ni Tatay Doro kung hindi puntahan siya ano? Bahala na raw ako kung hindi siya punta ng mga anak niya. Ay sabi niya talaga at wala naman. Hindi naman ko naisip na tumawag sa iyo yung anak ng dalawa, hindi nakakaisip. Kung hindi daw siya ipalibing ngayon, sabi niya? Hindi paano na lang daw sa dagat. Sabi ko hindi pwede. Hindi pwede ipaanod ka sa dagat. Bahala na sabi ko ako kung ako'y makabilin siya din ang pagpapalibing sa iyo. Sabi ko naman. Kaya ayun, kunti-kuntinto yan sa buhay. Nakaisip din yung ganyan sa mga anak. Pero kayo po ba, nanay ni Tatay Doro, hindi niyo pa naman napag-uusapan yung... Kasi nasa edad na po kayo na ano, minsan napag-uusapan niyo ba na paano kung mawala tayo, ganito, ganyan? Sabi ko nga na akin niya sa paano sabi ko kung ikaw mauna, kaya ako. Ay paano sabi ko yan? Ay kung anakin yung anak mo magalit sa akin at di ko sila tinawagan. Abay, nasa sa iyo yun. Sabi ko ganun, kung ikaw ang mauna, ay kung tumawag ako dun sa panganay mong anak, makakatawag ako. Pero sabi ko dun sa dalawa mong anak, hindi ako makakatawag, hindi nasagot. Kaya sabi ko, pabayaan mo na niya kung di nasagot tawagan. Sinabi mo nang may sakit ako, di sila nag-iintindi. Pabayaan mo. Masakit kasi guys sa magulang din yung ano, yung sinasabi ni Nanay Isin kanina sa anak niya. Masakit kasi sa magulang yung, alam mo yun, yung alam mong may anak ka naman, nagkaroon ka naman ng supling, pero yung pakaramdam na ano, na hindi, yung parang hindi ka man lang maalala, ganyan. Hindi man lang makaalala kundi ako nanawagan sa inyo, hindi wala yun. Totoo yun. Kung alam nyo, kung hindi kami siguro dumating din sa buhay ni Nanay Isin, hindi man lang sila nagkita mag-ina.
Di ba? Baka dadating ang panahon, mabalitaan lang ng anak niya na wala na yung mama niya. Maano na lang, patay na. Hindi nila alam. Kung di nangyari yun, yung mga bagay na yun na pinapunta kami ni God dito kay Nanay Isin, hindi mangyayari na makita niya man lang yung anak niya. Pero ang sa akin lang, kumbaga, alam na niya kung nasaan yung nanay niya. Kumbaga, pwede nga siya sa amin mag-contact, di ba, Nay? Pwede siya sa amin mag-contact, tapos sasabihin niyang tatawag siya. Hindi naman ito kalayuan bahay ninyo para dalahin namin dito ang cellphone at magkausap kayo, di ba? Hindi naman laging pagtatawag, hihingi ng pera, di ba, Nay? Alam ko naman pati silang hirap din. Kaya paano ako makakahingi sa kanila? Yung kumusta man lang, di ba? Yung gumaan man lang ang pakiramdam ni Nanay Ising, gumaan man lang ang loob sa pinagdadaanan sa buhay. Yung ano man lang, kumbaga mabawas-bawasan man lang yung lungkot sa pamamagitan ng anak. Kaso nga lang, sabi nga nung manugang ko ba, Rowena, isa-isa ka niyang anak ni mama, ay bakit hindi man niya kuhanin, tawagan. Hindi mo man lang bisitahin, eh, ikaw lang naman ang anak ni mama. Masisi ka pa niya sa akin na ako may kagusto na. Eh, naaawa naman ako kay mama, ay di bisitahin mo. Yun ang sabi. Yun, igi-igi ang isip ni Rowena. Sabi ni Rowena niya, hindi kayo na lang anya sa susunod at di anya ako mabisita. Kayo na lang anya ng mga anak natin. Kaya awang ko ngayong Mayo kung dumating sila dyan. ano po. Okay. Kaya sabi nung anak manugang ko, bibisita rin yung mga apo ko, kasama siya. Hindi kasama si Rowena. Okay. Nanay Isin, sa huling pagkakataon, may gusto ka bang sabihin sa anak mo? Doon na lang sa manugang ko. Sa manugang mo na lang, ba't ayaw mo sa anak mo na yun? Eh, wala, di naman naging. Masama talaga ang loob mo? Doon na lang sa manugang ko, para ni ako anak mo. Sige na, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sabi ko, anak ko, sana bisitahin mo man lang ako ngayong Mayo. Kung gusto mo, sabi ko, bumisita ka sa akin, manugang ko. Kung bibisita kayo mag-ama, antay ko kayo dito. Yun lang. Kaya halata natin kay nanay na medyo may tampo talaga sana kasi ayaw niyang kausapin. Pero yun, sana kung mapanood to ni Nanay Rowena, sana naman maisipan niya din yung mama niya, maalala niya man lang. Hindi naman natatapos sana dun sa nagkita sila. Sana hindi naman natatapos dun yung sa kanilang mag-ina, yung story nilang mag-ina. Sana naman kahit pa paano, mabisita, mas maganda. O kaya tawagan, ganyan. Kahit yun man lang sana, bigay kay Nanay Isin. Okay, Nanay Isin. Ganito, naggaling kami kahapon dun sa pabahay. Tapos naman pintuan at bintana na lang, tas yung pinakang harang sa balkon ninyo. Kaso nga lang, nagkulang sa kahoy. Nagpunta po kami ngayon dyan kay Ate Shoni sa kinukunan ng kahoy. Wala sila ngayon available, pero tatanungin ko yung karpentero kung pwede yung malalaking kahoy. Kasi may malalaking kahoy doon, baka pwedeng hatiin na lang. Kasi ang kailangan na lang nila 2x2, nandun kasi malaki. So, kausapin ko ngayon kung pwedeng, para makagawa na bukas. Kasi aalis kami nanay na ng linggo. Gusto ko, kahit na sa Friday, mailipat namin kayo. Bago kami umalis. Nay? Tapos, konting na lang dun, konting gamas-gamas na lang naman para sa mga hayop ninyo dun. Tapos, yung yero natin dito, ipapagawa natin ng ng lababo. Kasi dapat may hugasan kayo nakabukod, hindi doon sa mismong bahay ninyo. Kasi masisira agad yun kapag nababasa. Nay? Okay, so sige, ganito na yun. May pera ako dito. Magbili ka ng mo. Magbili kayo ni Tatay Doro ng pagkain. Kanina ba, nanay, nung nakita kita sa sentro, hindi ka naman naglibot-libot para maghingi? Hindi, nagpindot lang ako. Saka nagtanong ako dun sa
sa Uskas nung makakakuha ako ng pinipinit sa bangko. Ay wala raw pag hindi talaga sa bangko sa Legazpi at doon daw yung galing sa Legazpi yung katulad ng kay Doro pinipindot sa bangko. Makapindot ng 1,000. Ay wala daw dun sa kanya. Nagpunta pa ako doon. Ay wala daw siya doon. Ano po, Nay? Sige po, Nay. Si Tatay Doro, kamustahin ko din. Kung kumusta, ikaw muna, kamusta siya, Nay? Hindi naman ay natake ng high blood, ganyan? Kung inatake rin na inainom siya ng panglipas ng atake sa high blood. Yung sabi dito sa pampababa. Nainom din siya din. Aroon pa siya na yung kinuha ko sa bayan. Okay, meron pa naman. Okay, tara, halika. Punta natin si, tatay. Kamusta natin si Tatay Doro, guys? Tay, kamusta ka ho? Oh, bakit may hawak kang ganyan? Ha? Ha? Yasa mo? Bakit mapurula ka agad? Basta bago, mapuro na yan. Ha? Ikaw na lang magpapatalim. Maski yan itak, bago mong bilhin, mapuro yan. Kung hindi mo kasahin. Tatay, ilang araw na lang pagtitest nyo, makakalipat naman na kayo, ha? Kung kulang na lang doon naman ay pintuan na lang, tapos yung salamin. Ano? Yun na lang naman ang kulang, tapos magpagawa ng lababo doon, ha? Tatay? Tapos kapag medyo makaluwag-luwag ang team namin, tayo ay magkaroon ng budget, edi papagawan ko po kayo doon ng sarili yung sarili yung palikuran, ha? Kahit na yun, huwag mo kaming kalimutan natin na huwag niyo kaming bibisitahin. Huwag na namin kayong bisitahin? Ang ibig ko sabihin, bisitahin. Joke lang natin, naiintindihan ko naman. Okay, oo naman tay, pupunta pa rin kami sa inyo. Huwag kayong mag-alala at kayong dalawa ay alam ko namang wala na kayong inaasahan. At sa maiksing natitirang buhay nyo dito sa mundo, at gusto naman namin kasama nyo kami. Ano, tay? Kaya huwag kayong mag-alala tay, kahit na naman yung mga dumating sa atin na pinagdadaanan natin sa vlog natin, anumang nagiging problema, issue natin, yun naman ay lumilipas. Ano tay? Lumilipas naman yan. Ang importante na lang sa amin ngayon ay matupad namin yung kahilingan nyo makalipat, magkaroon ng bahay doon, na malapit doon, at bisitahin kayo. Gagawin namin yun. Okay? Sige. At babalik kami dito siguro bukas kung sakali man na makapagsimulan din karpentero, abisuhan ko kayo dito na kung magre-ready na kayo ng gamit para lilipat na lang tayo doon, ha? Tatay? Kamusta ang pakiramdam mo? Nagpahirit ako kay Ensin lalo nung ng pilay. Ay, napilay ka lalo? Bakit? Masama pala yan sa high blood, napipilay ang hinihilot. Dapat basta okay lang naman hilutin ng high blood. Huwag lang dito sa batok, ha? Hindi naman din. Diyan lang ang bawal. Kung paan naman, okay lang. Baka mali lang yung pagkahilot ni nanay. Isin. Ang galing. Baka mali lang pagkahilot, ha? Doon ko tinuro ay at ito, yan mo. Sige tay. O sige, at kami pupunta na muna, ha? At kami may mga kailangan pa ding puntahan ngayong araw ni Rans. Bili kayo ng isda para lahukan nyo ng kung anong gulay, ha, Nay? Naisin? Wala man kaming kwarta. Binigyan ko na po si nanay ng pera. Magbili kayo. Ang kwarta hindi man ko nahawak, palagi yan ang nahawak. Si Nanay Isin ang bahala, Nakain kayong gabi? Kakakain ko lang na kanina. Ako nagluto ako. Yan ang inulam ko ng tanghali. Bakit? May gabi akong dala. Ano yung pagbibili mo sa amin? Hindi, pahingi ko. Ay, wag na. Sa inyo na. Sa inyo na, nanay. At ako'y nakabili naman sa palengke kanina ay niluto ko. Sige na, tay. Ha? Kami mapunta na muna po. Salamat sa inyo. Wala po naman, tay. Sige po. Punta muna po kami. Okay. So, ayan. Salamat sa... Nay, tay. Baba na po ako. Sige po. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga manonood nila Tatay Doro, kahit na maraming dumaan ng mga issue sa kanila, maraming hindi nagustuhan ng mga manonood, ay still makita naman natin na kailangan nila tayo.
Dahil sila nga po ay matanda na, kailangan ay triple o higit pa na pangunawa para sa kanila. At kumbaga ay ano na lang, mahalin na lang natin sila bilang lolo't lola na kung bagay natitirang buhay nila dito sa mundo ay mainam naman na kahit paano maginaginhawa na may maranasan nila at maramdaman nila na may mga nagmamahal sa kanila. Kasi nga nakita narinig nyo kay Nanay Isin na para sila nangungulila sa mga anak nila. Kumbaga alam nilang may anak sila, pero sa gantong sitwasyon na kailangan nila yung anak nila, hindi nila maramdaman, di ba? Yun lang naman. So sana kung mapanood nung anak ni Nanay Isin yung sinabi niya kanina, laanan nyo din ang oras yung nanay ninyo, kasi kailangan niya kayo hindi lang sa pera, kailangan niya yung presence ninyo bilang anak. Maiksi na po ang buhay ng mga magulang nyo. Nakikita ko po sa kanila na pahina sila ng pahina, kaya kailangan po nila ng pagmamahal. Para naman ang sa ganun, bago dumating yung oras nila na kunin sila ng Panginoon, ay ano naman, kumbaga ay hindi naman puro sama ng loob yung may isip nila, di ba? So yun lang, maraming salamat muli, Marcos TV Channel, Trans TV Commander ni Marcos. At supportahan nyo yung mga nagiging video sana natin, at saka supportahan nyo din yung vlog natin kagabi, maiksing vlog natin, para nang sa ganun may pagpatuloy po namin itong ginagawa namin. Sa suporta po ninyong lahat. At sa mga sponsors na nagtitiwala, thank you po sa inyo. Pag-ingatan kayo ng Panginoon.